ka-good vibes, minsan nailalagay ho tayo sa sitwasyon na alanganin, sa mga sitwasyon na hindi natin kagustuhan, pero meron lang talagang nais ang Diyos na makita mula sa atin o dapat natin gawin. At yun ho yung inihintay ho ng Diyos, ang magtiwala tayo sa Kanya, dahil hindi naman ho lahat ng sitwasyon ay nakikita natin yung plano niya. Minsan, ang nais lang ng Diyos ay magtiwala tayo, and then doon na lang natin makikita ang kanyang plano na napakaganda para ho sa atin. So, makinig ho kayo mga kaibigan. Pag-uusapan lang natin yung buhay ni Abraham. So, hindi ho ito 100% na memorize natin yung istorya niya, pero nandun na ho yung kwento. So, patapusin ho ito 9 minutes. Hello mga ka-good vibes, good evening. So, ito bago ho tayo magpahinga, matulog, magbahagi muna tayo ng mga istoryang may kabuluhan na nagpapatunay na ang matuwid na gawain ay laging may kalakip na pagpapala. At kapag nais mong pagpalain ka ng Diyos, hindi lamang ho sapat ang dasal, pananalig. Kailangan ho meron pong action taken na ginagawa ho dyan. May pagsasagawa. Kung naniniwala tayo sa isang bagay, pakita natin na tayo ay naniniwala. Isagawa ho natin. Pamuhayan po natin. So, ganun ho yun. Hindi ho pwede yung basta naniniwala ka lang, basta alam mo lang na may Diyos, basta alam mo ang tama, pero kung kulang ka naman sa pagsasagawa, kulang ka naman sa action, paano mo mapapatunayan na ikaw nga ay naniniwala, di ba? Paano mo mapapatunayan na ikaw nga ay may malalim na relasyon o ugnayan sa ating Panginoong Diyos, di ba? Mapapatunayan lamang po natin ang ating pananalig kung mayroon pong kalakip na pagsasagawa. So, ang ating tatalakay ngayon na example ho para mapatunayan natin na totoo ang salita ng Diyos, totoo ang kanyang pangako sa atin, ay yung buhay po ni Abraham. So, ito ho yung magiging topic ho natin, yung buhay ni Abraham. Sino po ba si Abraham? Kung maalala nyo o nakikilala nyo siya naman po yung tinawag ng Diyos na magiging ama ng maraming nasyon. Ibig kong sabihin nun, siya po ang naging ama ng maraming lahi, di ba? Hindi natin matiyak, pero marami ho sa atin ay mula sa lahi ni Abraham. At isang katunayan na tayo ay kaisa sa lahi ni Abraham ay yung kung tayo ay tuli, di ba? Kasi hindi naman ho lahat ng bansa ay sang-ayon doon sa pagtutuli. Pero nasa Biblia na ho yun. Nakalagay ho sa Biblia na isang katibayan na ikaw ay mula sa Abraham kung ikaw ay tutuliin, di ba? So, doon ko na rin ho napagtanto na hindi naman pala regarding sa sensya lamang kaya tinutuli ang isang bata, di ba? Kasi ang buong akala ko nung ako'y bata pa, tinutuli ang isang bata dahil may kaugnayan ito sa science. Pero nung akin pong nabasa personally, hindi ko na ho matandaan kung saan ho sa Biblia, nandun din pala ang pagtutuli. At isa sa naalala ko na kapag ikaw ay tuli, ikaw ay mula sa lahi ni Abraham. So, yun. Ito nga si Abraham ay napangakuan ng Diyos na siya ay magiging ama ng maraming nation, di ba? At ang kanyang lahi ay magiging sindami ng buhangin sa dagat, di ba? So, paano nangyari yon? Samantalang ang buhay ni Abraham, siya ho ay mayroon lamang hong isang anak. Siya ho ay challenge ng ating Panginoong Diyos. Hiniling ng ating Diyos sa kanya na ibuwis o ialay niya ang kanyang anak para sa Diyos. So, nung unang panahon talaga ay mayroon pa talagang personal na communication ng tao sa Diyos.
direkta ho nilang nakakausap ang Diyos sa maraming kaparaanan ho ng ating Panginoong Diyos. Ngayon, hiniling ho ng Diyos na itong si Abraham, ialay niya itong kanyang anak na si Isaac. At ngayon, nagtaka si Abraham. Siya naman ay nagtaka, ngunit hindi naman sumuway. Naisip ni Abraham na sa kanyang edad, siya matanda na rin ang kanyang asawa. Hindi kaya nagbibiro ang Diyos sa kanyang pangako na siya gagawing ama ng maraming lahi. Diba? Parang nakapagtataka, pero ang pananalig kasi ni Abraham talagang parang pader ho yan na hindi talaga gumuguho. Alam niya ang kanyang anak sa isang bundok, at doon ay 3-4 na araw yata silang naglakad para makarating sa bundok na yon. So, doon sa taas ng bundok na yon, doon niya iaalay ang kanyang anak. Nag-iisa po ang kanyang anak. At nagduda rin naman si Abraham. Nagkaroon siya ng mga kaisipang kung papatayin niya ang kanyang kaisa-isang anak, magkakaanak pa kaya siya, ay matanda na siya, di ba? So marami talagang pag-aalangan sa kanyang isipan. Pero nagpatuloy pa rin siya. Yun po yung pananampalataya talaga ni Abraham, ay matindi. So dinala niya ang kanyang anak. 4 na araw, 4 na gabi silang naglalakad sa bundok. So ibig sabihin, nagkaroon pa talaga ng bonding yung mag-ama. Siyempre, hindi naman nila kayang lakarin yun ng isang araw lang. Nagpahinga sila, natulog sila, kumain silang sabay, nagkukwentuhan sila. So walang kamalay-malay ang kanyang anak na si Isaac na ganun nga na siya ay papaslangin ng kanyang ama para ialay sa Diyos, di ba? And so nung narating na nila ang bundok, ang lugar kung saan iaalay si Isaac, yun nga, mangyayag itong si Abraham at nung kanyang papaslangin ng kanyang anak, biglang nagpakita ang isang anghel na mula sa Diyos. At nung pinigilan siya ng anghel, bigla namang may lumitaw na isang tupa. So ibig sabihin ho yun, inutusan si Abraham na kunin niya ang tupa at yun ang kanyang ialay. So si Abraham, hindi ho siya nabigo sa kanyang pananampalataya, sa kanyang pananalig sa Diyos, di ba? Although napakasakit sa kanya, ay handa siyang gawin para sa Diyos. So, to make this story short, doon na ho tayo sa lesson. Ang lesson ho doon ay minsan dumarating tayo sa puntong kine-question natin yung mga nangyayari sa atin, na meron ho tayong dapat gawin pero nag-aalanganin tayo. Although matuwid, tama, pero alanganin tayo kasi iniisip ho natin na baka mapano pa tayo, baka mapahabang ho tayo, baka mawalan tayo, baka tayo lang din yung kawawa sa huli. Pero hindi po ganun yon. Kapag ka nakita ng Diyos ang buong pagsunod mo sa Kanya, ang puso mo, ang pananalig mo, hindi tayo bibigay ng Diyos. Sabi nga sa salita, kayang gawin ng Diyos ang isang bagay, yung basura into something, di ba? Ganun po ang ating Diyos. Kaya niyang gumawa ng miracle. Sa kisap mata lang, kaya ng Diyos yan, di ba? Yung akala nating mahirap, madali pala. Yung akala nating pangit, maganda pala, di ba? Yung mga plano ho na hindi talaga natin maunawaan, laging may magandang dulot yan. Basta yan ay galing ho sa Diyos. Basta yan po ay matuwid. So, yun mga kaibigan, kapag nananalig ho tayo sa Diyos, hindi sapat yung naniniwala lamang ho tayo. Kailangan patunayan din ho natin. Isa pamuhay po natin, di ba? Hindi po pwede yung alam ko na ang tama. Ito ang tama, yan ang tama, ito ang dapat gawin. Pero hindi ho natin ginagawa. Responsibilidad ho natin yun, mga kaibigan. At ipaglilitis ho natin ang mga bagay na ito sa hukuman ng Diyos. Tandaan nyo po yung mga kaibigan. So, bukas ulit, kung meron ho tayong time bukas, gagawin ulit ito natin bukas. Good evening ho mga kaibigan.